Nagsimula lang ito sa isang amoy na hindi ko maipaliwanag kung ano. Pero yun ay may pagkamaasim. Hindi naman kulob ang apartment ko. Pero yung amoy na yun ay kumakapit talaga. Hindi naman ganoon ka-agresibo yung amoy na yun. Pero nababother talaga ako at gusto kong linisin kung ano man yun. Sumubok ako ng iba't ibang cleaning equipments gaya ng air fresheners. Nilinis ko rin ang kasulok-sulukan ng kwarto ko at kinuskus ko yung maigi. Pero ni isa sa mga yun ay hindi nakapagtanggal ng nakakasulasok na amoy. Sinabihan ko ang building admin tungkol doon, pero sinabihan niya lang ako na baka imagination ko lang daw yun. Dahil nung chinek naman niya ay hindi naman daw naamoy ang kung ano man ang nirereklamo ko. Pero alam ko na hindi ko yun imahinasyon lang. Dahil mas tumitindi ang amoy na yun tuwing gabi. Minsan ay dahil doon, nahihirapan na rin akong makatulog. Hindi lang nagtapos sa mga amoy na yun. Dahil ng mga sumunod na araw, may mga kaluskos na rin akong naririnig. Kagaya ng sa amoy, medyo mahina at faint lang ang mga yun. Pero nang tumagal, mas lalo itong lumalakas. Nag-assume ako noon na baka daga lang yun dahil nga sa matanda na rin ang building na to. Pero may pakiramdam din ako na hindi lang yun mga daga lang. Isang gabi late na ako nakauwi dahil sa trabaho ko. Pagod na pagod ako noon at gusto ko na lang magpahinga. Pero pagkapasok ko sa apartment ko, pakiramdam ko parang mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Alam niyo yung pakiramdam na mas bumigat ang atmosfera sa loob ng apartment ko na yon? Tinignan ko ang apartment ko at ganoon na lang ang gulat ko nang may makita akong nilalang sa pinakagilid na bahagi ng kusina ko. Nakatago sa madilim na parte. Nakatalikod yon sa akin at dahil nga walang gaanong liwanag sa kung saan siya, ang nakakubang likod lang niya ang nakikita ko. Ang laki ng mga tenga niya. At mas lalong hindi ako nakagalaw nang makita ko ang buntot nito. Dahan-dahan akong naglakas palabas ng apartment ko na yon. Pero agad ring nagtama ang mga mata namin. Napahinto ako bigla. Nakatitig lang ito sa akin. Di isa sa amin ay walang kumurap hanggang sa tuluyan na akong nakalabas at maisara ang pinto ng apartment ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalayo-layo na ako doon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Pero sigurado ako na siya ang dahilan sa nakakasulasok na amoy sa loob ng apartment ko. Hindi naman ako kaagad nakalipat, kaya nagpasama ako sa kapatid kong lalaki. Hanggang sa maging handa na nga ako. Bago ko tuluyang nilisan ang apartment na yon, may mga kakaiba pa akong naging engkwentro sa nilalang na yon. Gaya na lamang ng pagkawala ng iba kong mga gamit, pero ng mga sumunod na araw ay makikita ko yon. Para bang pinaglalaroan ako. Nang makauwi ako sa probinsya, ay kinuwento ko yon sa lola ko. At ang sabi niya, sigbin daw yon. Kumusta po kayo mga kapwa ko mahilig sa katatakutan? Tawagin niyo na lang po akong Ate Lai. Nung araw po na sa probinsya pa kami nakatira, ay nagtatrabaho ako sa bayan. Isang jeep at isang tricycle ang kailangan kong sakyan para makarating sa pinapasukan ko. Tapos pag uuwi naman, ay isang jeep ang sasakyan ko, pero tricycle hindi na. Lalakarin ko na lang kasi gabi na ako nakakauwi. Yung alas 8 noon sa amin ay hating gabi na kasi alas 6 pa lang ay patulog na ang mga tao sa baryo. Kaya pagdating ng ganong oras, wala nang bumibiyahe na tricycle. Hindi naman nakakaabot ang jeep sa amin. Kahit ganon hindi ako natatakot. Una ay hindi ako duwag na tao kahit babae ako. Pangalawa, lagi akong may dalang balisong. Lagi yun pinapadala sa akin ni nanay sa
tuwing paalis ako ng bahay para maprotektahan ko raw ang sarili ko, hindi lang sa mga buhay, kundi pati na rin sa mga aswang. Nasanay na rin naman ako sa sistema ng pagpasok at pag-uwi ko galing sa trabaho at wala namang nangyayaring masama sa akin, maliban nung gabing yun. Naglalakad na ako pauwi nang biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa hangin. Naging maalinsangan ang paligid, tapos parang may dalang buhangin ang hangin. Napuwing ako kaya napahinto ako sa paglalakad. Kinusot-kusot ko ang kanang mata ko para matanggal ang puwing. Nang sa wakas ay natanggal ko na, ipagpapatuloy ko na sana ang paglalakad nang bigla na naman akong matigilan. Paano'y nakakita ako ng isang hayop na humarang sa daraanan ko sa di kalayuan. Ang unang tingin ko, parang kambing, pero mas maliit siya kumpara sa normal na laki ng kambing. Hindi ko alam kung tama ako ng tingin o dahil bahagya siyang nakayuko. Basta ang sigurado ko ay hindi normal na hayop ang nakikita ko. Kaya inihanda ko agad ang balisong. Para nga akong namalikmata dahil sa ilang iglap, hindi pa man ako nakakahakbang ulit, ay bigla ko na siyang nakita na humahagisbis ng takbo palapit sa akin. Parang patalikod pa nga ang takbo niya. Wala na akong mapagpipilian nun kundi tumakbo na lang din. Kasi mukhang walang laban sa kanya ang balisong ko. Lumiko ako sa talahiban. Matataas ang talahib doon, kaya iniisip ko na mapapabagal noon ang takbo niya at makakapagtago pa ako. Madali akong hingalin sa pagtakbo kaya sumiksik muna ako sa isang sulok ng talahiban. Halos hindi ako humihinga sa sobrang nerbiyos. Kahit lumalakas na ang hangin ay namumutil pa rin ang pawis ko. Takot na takot ako sa isipin na bigla siyang bumulaga sa akin. Nang medyo nahabol ko na ang paghinga ko, ay unti-unti akong sumilip. Mukhang wala naman na siya. Pero hindi pa rin ako sigurado. Kaya ang ginawa ko na lang ay dahan-dahan akong gumapang. Sa totoo lang po, habang gumagapang ako noon, ay hindi ko alam kung saan direksyon ang tinutungo ko. Basta, ang nasa isip ko noon ay makakalayo ako sa lugar na yon kapag dumiretso ako ng pagsulong mula sa pinanggagalingan ko. Akalain ko ba na sa paggapang ko ay mas lalo pa akong napalapit sa kanya. Muntik na akong himatayin nang makita ko ang mabalahibong paa na itim nasa bandang unahan. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Nang umatake na siya ay nabawal ako. Pagtumba ko ay alam kong kakagatin niya na ako, kaya iniumang ko na agad ang balisong. Doon tumama sa malaki niyang bunganga na mabalahibo rin. Kinalikot ko pa at sinigurado na masusugatan ko ang bibig niya. Nakapuntos ako ron dahil gumaan ang pag-ibabaw niya sa akin. Nagawa ko siyang itulak. Pagtulak ko ay nagdadalawang isip ako kung tatakbo na ba ulit o itatarak ko na lang sa kanya ng paulit-ulit ang balisong para makauwi na akong ligtas. Mas pinili ko ang huli. Nanlaban pa siya pero nagdilim na ang paningin ko noon sa kagustuhan kong makawala sa senaryong yon. Bawat tarak ko ng balisong sa kanya ay sinasabayan ko ng sigaw. Hindi ko na malayan na napatay ko na pala siya. Napahiga na lang din ako sa tabi niya at saka ako umiyak ng umiyak. Nung takot na takot pa kasi ako nang habulin niya ako, ay hindi ako makaiyak. Hindi po kayo maniniwala na nakatulog po ako ron. Nagising na lang ako sa pagyugyog sa akin ng dalawang matandang babae at isang matandang lalaki. Sila ang nakatagpo sa akin at sila rin ang nagsabi kung ano ang napatay ko. Isang sigbin daw yon. Ako po si Rina. Taga rito po ako sa Mindanao. Isang nakakatakot na karanasan po ng pamilya namin ang ibabahagi ko sa inyo. Nang mamanhikan ng kuya ko sa mapapangasawa pa lang niya noon na si Ate Melba. Sa liblib pa po nakatira si na Ate Melba. Hindi naman po kami masyadong nag-alala kahit gabi kami nagpunta dahil meron kaming sasakyan dati na
owner type jeep. Hindi kasi pwede sa umaga dahil sina mama at papa ko ay abala noon sa negosyo nila na maliit lang. Pero nangangailangan talaga ng maghapon nilang oras. Kasama kaming buong pamilya sa pagpunta kina Ate Melba. Ako, si kuya, sina mama at papa, at saka ang tito ko na kapalitan ni papa sa pagmamaneho. Kasi nga, may kalayuan din ang bahay na pupuntahan namin. May madadaanan kaming gubat at kung kailan naman nandoon na, ay saka naman kami itinirik ng sasakyan. Bumaba muna kaming lahat sa owner para makapag-inat-inat habang ginagawa ni tito ang sira. Nang maya-maya ay may itinuro ang mama ko na nakakatakot na hayop. May dala naman kaming mga pangontra sa aswang kaya hindi natakot sina papa. Kinuha niya ang buntot pagi. Si tito naman, may latigo siya na ibinigay sa kanya ng biyanan niyang albularyo. May orasyon daw yon at mabisa ring panghataw sa masasamang elemento. Pinuntahan nila ang itinuturo ni mama. Inilawan nila ng flashlight habang kami ni kuya ay nanatili lang sa owner. Pero kinakabahan na rin ako noon kasi baka nga aswang ang nakita ni mama na hayop. Wala naman silang nakita nang lapitan nila kaya babalik na sana sila sa sasakyan nang biglang sumigaw si mama. Dahil nalingunan niya na paatake na sa kanila ang nakita niyang aswang kanina. Isang sigbin daw sabi ni mama. Isinigaw niya. Kaya sina papa at tito, balik agad sila para harapin ang sigbin. Wala kaming panlaban ni kuya, kaya hindi kami makalapit. Pero hindi nakatiis si kuya. Naghanap siya ng pwedeng maipanlaban din para matulungan niya sina papa. Nakakita siya ng putol na kahoy, tapos sumugod din siya ron. Sumunod ako kasi baka sa akin naman may umataking sigbin kapag naiwan akong mag-isa sa tabi ng sasakyan namin. Pababa yung lupa na pinaghabulan nila sa sigbin. Parang mababaw na bangin, kaya nadulas ako pababa. Nang madulas ako, ay hindi agad ako nakatayo. Napanganga na kasi ako sa nasaksihan ko. Pinagtutulungan nila papa at tito ang sigbin, pero mukhang mas malakas kaysa sa kanila. Nagkakanda-tumba sila na hindi nga yata nila matamaan. Natakot ako nang makita kong nasugatan si papa. Nagsisigaw ako nang nagsisigaw kasi takot ako sa dugo. Kaya nilapitan ako ni mama at pinakalma. Nag-hysterical talaga ako. Sa ganong paraan ko inilalabas ang takot. Nakatakas po ang sigbin, pero grabe ang tinamong sugat ni papa. At pati si tito ay nasugatan din pala. Sa kabila ng mga nangyari, ay itinuloy pa rin ng tito ko ang paggawa niya ng sasakyan. Wala naman kasi kaming makitang kabahayan doon na pwede naming mahinga ng tulong, kaya kailangan talaga na magawa ang owner. Napaandar naman niya ulit. Dahil mas malapit na kami kina Ate Melba kaysa babalik kami sa pinanggalingan namin, kaya itinuloy na namin ang pagpunta. Habang umaandar ang sasakyan ay nanginginig pa rin ako sa takot. Si kuya ang nakayakap sa akin dahil si mama ko naman ang nakaalalay kay papa na duguan. Nang makarating na kami kina Ate Melba, ay gulat na gulat sila sa hitsura namin. Nataranta sila sa pag-asikaso. Ginamot naman agad nila sina papa at tito. Kaya sa halip na ang mapag-usapan ay ang pamamanhikan ni kuya para sa kasal, ang naging topic ay ang sigbin na nakaengkwentro nila papa sa gubat na dinaanan namin. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Ate Melba sa naranasan namin. Dahil sa tagal daw nilang nakatira ron, ay wala silang nabalitaan tungkol sa sigbin sa gubat. Kaya hindi nila alam na totoo pala ang ganong klaseng nilalang. Dahil doon ay hindi na nila kami pinauwi. Doon na kami pinatulog sa takot na may makaengkwentro na naman kami. Naniniwala ba kayo sa sigbin? Kung oo, siguradong naniniwala din kayo sa mga gaya namin na ginagawang kabuhayan ang pagpuksa sa kanila.
Tawagin niyo na lang akong Gemma at ang angkan namin ng isa sa mga natitirang hunters nila. Sa totoo lang ay ang responsibilidad din namin na yon ay ang dahilan kung bakit nahihirapan kaming lumipat ng ibang lugar at nanatili lang sa maliit na purok na to. Nagsimula yon kay Lolo Kimoy ko. Sa inyo ko lang masasabi ito, kaya naman ilalabas ko na ang hinanaing ko. Hindi ko gusto ang magpatuloy ang angkan na to. Gusto kong tumira sa syudad. Gusto ko ng city life. Pero ano bang magagawa ng isang tulad ko na kulong na rito? Kaya ikukwento ko na lang ang karanasan ko. Una akong nakakita ng sigbin noong 12 anyos pa lang ako. Dinala ko ni tatay para manghuli ng mga yon. Nang makorner niya ang sigbin, ay hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng awa sa kanila. Ang kumikinang na mga mata nito ay para bang nanghihingi ng pagmamakaawa. Parang sinasabi nito na wag namin siyang gawan ng masama. Pero wala eh. Kinitil pa rin ni tatay ang buhay ng sigbin na yon. Pero bago kami umalis, nakita kong may inukit siya na marka doon. Marka na nakakapagpatunay na pamilya namin ang may gawa nun sa sigbin. Naawa po ako sa kanila at nalaman yon ng mga magulang ko. Kaya ganoon na lamang ang pagsasabi nila sa akin noon na dapat daw ay tibayan ko ang loob ko. Dahil kung hindi daw namin uhuliin ang mga sigbin na yon, ay kami daw ang aatakihin nila. Pero iba naman ang naging turo sa akin ni Lola nang minsang bumisita ako sa kanya. Kagaya ko ay hindi rin siya naniniwala na masamang mga nilalang talaga ang sigbin. Sinabi niya sa akin na mayroon daw siyang naging kaibigan noon na mambabarang at may alaga daw itong sigbin. Hindi naman daw sila inaano nito. Sa katunayan nga ay parang alagang aso lang ang mga yon. Malambing din. Yun nga lang, may nakakahindik na itsura kaya palaging pinagkakamalan na masama. Si Lola lang ang nakakaintindi sa akin. Pero ayun nga, hindi niya rin maipagtatanggol ang mga sigbin sa angkan namin dahil tradisyon na nga ang pagpatay sa mga ito. Kaya napagdesisyonan ko na sumama sa mga hunting nila tatay. Dito ko lang isisiwalat to. Pero bago pa man tuluyang mapatay ni tatay ang mga sigbin, pinipigilan ko siya. Sinasabi ko sa kanya na gusto kong ako ang pumatay mismo sa sigbin. Pero kung wala na siya sa paningin ko, pinapakawalan ko ang nilalang na yon. Bakit ba takot na takot kayo sa sigbin? Hindi sila nakakatakot. Sa totoo lang, ay kagaya ng sabi ni Lola, para lang talaga silang mga alaga nating hayop. Yun nga lang, mas nakakatakot ang kanilang mga anyo, lalo na ng kanilang mga abilidad. Kung titignan nga ay mas masahol pa ang pamilya namin na pumapatay sa kanila. Hinding-hindi ko ipapasa ang tradisyong ito sa mga magiging anak at apo ko. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po noong dalaga pa ako at nakatira po kami noon sa lumang bahay namin sa probinsya. Ang bahay na yun namin ay mayroong space sa ilalim. Yung kagaya ng mga bahay sa bahay kubo na may hagdan pa bago ka makaakyat sa mismong pinto. Parang ganoon ang style. Kaya noong medyo wala pa akong kamuwang-muwang noon, marami akong napapansin sa ilalim ng bahay namin. Para bang may mga kakaibang tunog na nanggaling mula rito. Sinabi ko yon sa mga magulang ko, lalo na kay nanay na paulit-ulit ko talagang dinadaing yun. Pero ang sabi lang niya sa akin ay mga daga lang daw yun. Pero hindi ako naniniwalang mga daga lang yun dahil hindi naman ganoon ang tunog ng mga daga. Hindi naman sila nag-e-echo. Dumating nga ang isang gabi na nangyari ang pangyayaring hanggang ngayon ay nakatatak sa isipan ko. Madilim noon, magsi-7 na ata ng gabi.
Nagwawalis ako noon sa harapan ng bahay namin nang bigla ay may narinig ako na parang kalmot na nanggaling sa ilalim ng bahay namin. Hinayaan ko lang yun. Pero maya-maya ay hindi lang yun kalmot. Ang sumunod na tunog ay para bang may something na hinihila na mismo sa lupa. Pakiramdam ko ay biglang tumaas ang balahibo ko noon. Nagdalawang isip pa ako kung sisilipin ko ba yun o hindi. Pero ang ending, lumuhod ako at sinilip pa rin kung ano man at kung saan nanggagaling ang ingay mula sa ilalim ng bahay namin. Noong una, wala naman akong nakita kung hindi mga anino lang. Ipagsasawalang bahala ko na sana yun hanggang sa may napansin akong gumalaw. Pinanliitan ko ang mga mata ko para makita kung ano yung gumagalaw na yun. Hanggang sa mapagtanto kong isa yung kakaibang nilalang. Isang nilalang na hindi ko inaasahang makita. Ang liit ng katawan nito na nakabaluktot. Mahahaba ang kanyang mga binti at braso at ang liit nito. Nang magtama ang mga mata namin ay namumula ang mga ito sa dilim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko talaga noon. Lalo na nang magsimula itong maglakad pabaliktad papunta sa pwesto ko. Bago pa man niya ako maabot ay nagkandara pa na akong umalis sa pwesto ko at agad na pumasok sa bahay. At agad ko ring nilak ang mga pinto namin. Dahil nga sa naging reaksyon ko ay ganoon na lamang ang pagtataka ni nanay at tatay. Nang sabihin ko naman ang tungkol sa nilalang na nakita ko ay sinabi naman nilang imposible daw yun. Dahil hindi naman daw totoo ang mga sigbin. Gawa-gawa lang daw yun ng mga matatanda sa kanila. Kung ano man daw yung nakita ko ay dala lang daw yun ang imahinasyon ko dahil kagagaling ko lang daw sa lagnat. Sabi rin daw kasi ay napaka-imaginative ko noong bata pa ako. Pero hanggang sa pagtanda ko ay hindi ko yun maalis sa isip ko. Hindi ko rin kasi maiwasang isipin na tama ang mga magulang ko dahil ni minsan hindi ko na ulit nakita o naramdaman pa ang sigbin. Pero may parte sa akin na nagsasabing hindi ko gawa-gawa yun. At totoo ang mga nakita ko nung gabing yun. Nangyari ito noong nagbakasyon kami sa probinsya ng tiya ko. Tawagin niyo na lang pala akong Leia. 20 anyos na ako at halos mag-iisang dekada na rin ang nagdaan nung maranasan ko ito. Ito nga rin ang naging dahilan sa kung bakit never na talaga ako bumalik sa probinsya ng tiya ko na yun. Kahit na yun ang may pinaka-welcoming na bahay sa lahat ng kamag-anak namin. Mayaman kasi. Ayun nga, hindi kalayuan sa kanyang mansyon ay mayroong ilog. Dahil bata pa ako noon, nadala lang ako sa kuryosidad at sinundan kung hanggang saan ang ilog na yon at kung saan ito patutungo. Nagpapasama ako sa mga pinsan ko noon, pero kung hindi sila tinatamad, ay busy naman ang mga yon sa kani-kanilang mga gadgets, kaya ako na lang ang gumawa. Isa pa, hindi naman ako maliligaw kasi nga diretsong ilog lang naman ang susundan ko. Isa pa, tanaw ko pa naman ang mansyon ng tiyahin ko dahil sa kalakihan at kataasan nito. Kaya sige lang. Medyo magagabi na rin yun, kaya maliban sa rumaragas ang tubig at may minsang huni ng mga palaka, napakatahimik talaga. Ang relaxing nga nun. Medyo malayo-layo na rin ang nalakad ko noon at tuktok na lang ng bahay nila tita ang nakikita ko. Kaya napagdesisyonan ko na bumalik na lang. Baka mamaya kasi ay mag-alala na rin ang mga magulang ko sa akin. Nang nasa kalagitnaan ako ng paglalakad, napansin ko na may sumusunod sa akin dahil sa mga mahihinang yabag mula sa likuran ko. Noong una, akala ko aso yun dahil maliit at medyo weird din ang paglalakad.
Hanggang sa mapansin ko ang anino nitong umabot sa akin. Ang haba ng anino nun. Napaka-irregular para maging aso lang yun. Doon ay binalot na ako ng kaba. Binilisan ko ang paglalakad ko habang ramdam ko ang mabilis na pagkabog ng dibdib ko. Pero kahit anong bilis ko, ay nakasunod pa rin sa akin ang nilalang. Hindi ganoon kalayo, hindi rin ganoon kalapit. Sakto lang para mapansin ko siya. Sa kabilang side pala ako naglalakad, kaya kailangan ko munang dumaan sa isang tulay bago ako makapunta sa side ng ilog kung saan nakatayo ang bahay ng tiya ko. Nang nasa kabilang dulo na ako ng tulay, ay nilingon ko ang nilalang. Huminto ito sa kabilang dulo din. Nakayuko lang at nagtatago sa matataas na damo. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha nito, pero ang kumikinang nitong mga mata ay nakatutok lang sa akin. Nagmamasid, hindi kumukurap. Agad na akong tumakbo papunta sa bahay ni tiya. Hindi ko na inalam kung ano ang nilalang na yun. Saka na nung lumaki ako at naging curious ako sa kung ano ang nilalang na yun. Kaya iniresearch ko siya sa internet. Sigbin daw ang nilalang na yon. Para sa akin, ay mas nakakahindik ang itsura nito sa internet kaysa personal. Pero napapaisip din ako, hindi kaya naiisip ko lang yon kasi hindi ko naman talaga nakita ng harap-harapan ng sigbin at sa kalayuan ko lang siya napagmasdan. Gusto ko lang din i-share ang naging experience ko sa sigbin na noong hindi ko pa ito nararanasan ay ang nasa isip ko noon, gawa-gawa lang itong kwento ng mga residente sa amin. Lumaki ako sa isang maliit na barangay lang at ang tanging ikinabubuhay lang ng mga tao sa amin ay ang maisan. Hindi ko alam kung dahil ba napapalibutan kami ng mga kakahuyan, kaya maliban sa tunog ng mga ito dala ng hangin, ang napakatahimik talaga ng paligid namin at nakakakilabot. Naalala ko, nagsimula ang karanasan kong yun nung utusan ako ni tatay na sunduin ang kapatid kong lalaki sa maisan dahil gabi na. Siraulo din kasi yun. Kahit madilim na, ay panay pa rin ang paghahanap ng mga tutubi sa maisan. Dahil malapad ang sakahan, ay kailangan ko pang isigaw ang pangalan ng kapatid ko. Pero kahit anong sigaw ko noon, wala talagang sumasagot sa akin. Kung kaya inikot ko na lang din ang loob ng maisan. Hanggang sa may nakita akong mga bakas ng paa sa putik. Bumilis ang tibok talaga ng puso ko noon. Lalo na at malalalim ang bakas ng paa na yon at medyo weird din ang hugis. Hindi yun bakas ng tao panigurado. Kinutuban na ako noon ng masama. Pero sinundan ko pa rin ang mga bakas. Dahil nga kung nakita ko yun, imposibleng hindi yun nakita ng kapatid ko. Kung tatanga-tanga pa rin siya sa oras na yun, panigurado ay sinundan niya rin ang malalalim na mga bakas. Hanggang sa maya-maya, may natanaw akong isang figura. Nakakuba ito at mahaba ang mga kamay at paa. Sigurado ng mga oras na yun ay naramdaman niya rin ang presensya ko. Kaya napalingon siya sa akin. Nang magtama ang mga mata namin, ay kaagad kong napansin ang kanyang umiilaw na mga mata. Tanging liwanag lang mula sa buwan at flashlight ko ang meron ako noon. Pero kitang-kita ko ang nakakahindik na itsura ng nilalang na nasa harapan ko. Hindi ako nakagalaw noon. Kung may salamin nga siguro ako ay siguradong namumutla na rin ako. Sa bilis ng kabog ng dibdib ko, ay nakalimutan ko na ring huminga. Nagkatitigan lang kami ng nilalang na yon ng halos 1 minuto. Bago niya ako tinalikuran at walang ano-ano'y naglaho na lang yon sa harapan ko. Nang wala na siya sa harapan ko, ay agad na bumalik ako sa diwa at agad na hinanap ang kapatid ko. Sa kabutihang palad naman ay nakita ko siya bago ko makita ulit ang nilalang na yon. Ang kupal. Kaya naman pala hindi sumasagot sa akin ay dahil nanginginig na siya habang
Niyayakap ang sarili. Siguradong nakita din niya ang nilalang na yon at hindi alam kung ano ang gagawin niya. Nakauwi naman po kami ng ligtas. Pero nung sabihin namin sa mga magulang namin ang nangyari, natawa lang sila. Nakakatakot lang daw kasi ang sigbin, pero hindi naman ito nangaano. Matagal na raw pala yon na nasa maisan at itinuturing rin nilang swerte daw yun. Hanggang ngayon ay nandoon pa rin siya sa maisan namin. At in fairness, masagana pa rin ang ani namin at dahil daw yun sa sigbin. Gusto ko lang din ibahagi ang nangyari sa akin nung lumipat ako sa isang lumang bahay na malapit sa bundok, hoping for peace after ng mga masasamang nangyari sa akin. Ang mga tahimik na gabi, mga hunin ng ibon at puno talaga ang kailangan ko kasi nung mga panahon na yon. Okay naman ang stay ko doon nung una, hanggang sa dumating na nga ang pangatlong gabi ko sa lumang bahay na yon. Noong una, mahina lang na mga iyak ang naririnig ko. Hindi ko na nga pinansin yon at baka hangin lang o kaya dala lang ng malawak kong imahinasyon din. Pero nang tumagal ay mas lalo itong naging maingay. Mas lumakas ang iyak ng isang bata na akala mo ay sinasakal. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at binuksan ko na ang bintana para tignan kung ano yun. Hindi ko alam kung dahil ba sa trauma na nangyari sa akin bago ako lumipat sa bahay na yon. Kaya hindi na ako natakot na tingnan kung ano man yung maingay na yon o dahil bata ang ngumangawa. Wala naman akong nakitang kahit na sino nung gawin ko yon. Pero yung pag-iyak ng bata, mas lalo lang na lumakas. Yung tipong kailangan na kailangan talaga niya ng tulong. Kaya lumabas na ako ng bahay, dala ang flashlight ko para tignan kung ano yon. Hanggang sa napansin ko na lang na dinala ako ng mga paa at kuryosidad ko sa gubat ng bundok. Noong makaramdam na ako ng panlalamig, ay doon ko na lang napansin na hindi pala ako nakasuot ng jacket dahil sa pagmamadali. Yun nga lang kasi habang papasok ako ng papasok sa gitna ng gubat na yun, ay mas lalong naging malinaw sa pandinig ko ang iyak ng sanggol. It means malapit na yun sa akin at hindi nga ako nagkamali. Di kalayuan ay nakita ko ang isang nakatayong sanggol. Nakatalikod ito sa akin, kaya dahan-dahan pa akong lumapit. Ganoon na lamang ang gulat ko nang lingunin na niya ako. Namumula ang mga mata nito at para bang umiilaw. Nakangiti rin ang labi nito na parang isang demonyo. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko noon habang hawak-hawak ko ang flashlight na nung makarating na ako sa bahay ay hindi ko na matandaan kung paano ko yun nabitawan. Sa totoo nga rin yan ay hindi ko na rin alam kung paano ba ako nakarating sa bahay. Tumakbo ba ako? Gaano kabilis? Basta ang vivid lang talaga sa utak ko noon ay mula nang lumutang ang batang yon sa harapan ko ay agad kong nilisan ang gubat na yon. Sa kabutihang palad, hindi naman niya ako sinundan sa loob ng bahay ko nung gabing yon. Pero hindi agad ako naghanap ng malilipatan matapos yon. Yun nga lang, hindi naman kasi ganoon kadali na lumipat ng bahay. Kaya naman ilang gabi rin akong nagdusa habang pinapakinggan ang iyak ng panaghoy ng tiyanak na yon. Kaya pala ang mura ng benta sa akin ng lumang bahay na yon, may kasama palang responsibilidad. Ako po si Crisanta, taga-probinsya, at naging negosyo na po ng pamilya namin ang pagtitinda ng mga kakanin. Mula kina lola hanggang sa aming mga apo niya ay iyan po ang ikinabubuhay namin. Nilalako ko po yan sa 3 magkakalapit na baryo. Doon po sa isang baryo na pinaglalakuan ko ay may ilog.
Madalas dumaraan ako roon para magpahinga. Kapag sobrang init ay binababad ko muna ang mga paa ko roon saglit. Isang beses, bandang 6:30 na ata noon, kasi madilim na nang mapadaan ako roon. Wala na akong balak magpahinga kasi gabi na nga. Noon lang ako inabot ng gabi sa paglalako dahil may katumalan ng benta nung araw na yon. Pinilit kong mapaubos. Pero nang mapatingin ako sa ilog, ay nakita kong may batang naliligo. Nagtatampisaw sa mababang bahagi ng ilog. Yung hanggang tuhod lang niya ang tubig. Tapos yung bata ay nasa 4 o 5 taong gulang pa lang ang sa tingin ko. Batang lalaki. Nagpalingalinga ako para hanapin kung may kasama ba siya. Kaso wala akong nakita. Siya lang mag-isa ang nandoon. Kahit hindi pa ako nanay noon ay may malasakit naman ako sa bata at sa nanay niya na baka naghahanap na sa kanya. Kaya sinigawan ko. Sabi ko umahon na siya at baka lumaki ang ilog ay matangay pa siya. Sinabi ko rin na malamig na. Gabi na. Hinahanap na siya ng nanay niya. Sa dami na ng nasabi ko ay hindi pa rin siya tuminag. Ni hindi niya ako nilingon. Kahit ganun ay hindi pa rin ako makaalis-alis kasi nag-aalala ako ron sa bata. Hindi ko siya magawang iwan. Dahil ayaw niya akong pansinin, kaya inilapag ko muna ang bilao ko sa isang tabi at nagpa siya akong bumaba sa ilog para malapitan siya. Paglapit ko sa kanya ay saka siya biglang lumingon. Automatiko akong napasigaw nang makita ko ang itsura ng mukha niya. Luwa ang mga mata niya na halos mabalot ng kulay pula. Kulubot ang noo na parang sa matanda at kakaiba rin ang laki ng tenga na nakatiklop na sa sobrang laki. Kaya hindi ko napansin nung nakatalikod siya. Ang pinakakinatakutan ko ay ang nakalabas niyang mga ngipin na magkakasing haba na parang mga pangil. Alam ko na ganun ang hitsura ng tiyanak na ikinuwento sa amin ng lola ko dati. Kahit nanginginig ang mga kalamnan ko sa takot, ay nagawa ko pa rin naman na makatakbo. Yun nga lang, hindi ako makatakbo ng mabilis, lalo't paahon ang daan mula sa ilog. Mabato at wala kang kakapitan. Kaya kung magkakamali ako ng hakbang, ay mahuhulog ako. At pag nahulog ako, tiyak na sa tiyanak na yun ako babagsak at siguradong lalapain niya ako. Lalo pa akong nanginig sa takot nang makita kong hinahabol pa niya ako at ang bilis niyang tumakbo. Parang batang humahagik-hik habang tumatakbong palapit sa akin. Sumigaw na ako ng tulong. Halos magkandapaos ako sa pagsigaw sa paghingi ng tulong. Isang matandang lalaki ang narinig kong sumigaw sa tiyanak. Tapos may binikas siya na ibang lengguwahe. Hindi ko naintindihan kung ano yon. Basta nang bumikas ang matanda ay nakita kong unti-unting umatras ang tiyanak pabalik sa ilog. Pero hindi ko na nakita kung lumusong ba siya ulit o saan siya nagpunta. Dahil napapikit na ako at napadasal. Nagpasalamat ako sa matandang lalaki na napag-alaman kong isa palang albularyo na nakatira malapit sa ilog. Narinig daw niya ang sigaw ko, kaya dali-dali niya akong pinuntahan. Ang binikas daw niyang salita, kumbaga sa isang magulang ay litanya o sermon sa isang pangkaraniwang anak na pasaway. Kaya natakot ang tiyanak. Pinagalitan daw niya ito at sinabihan na sasaktan niya kapag hindi pa umuwi kung saan man ang lungga niya. Matagal na raw hindi nagpapakita ang tiyanak na yon. Ewan niya kung bakit nagpakita na naman yun at sa isang dayo pang tulad ko. Mula noon ay sinigurado ko na hindi na ako aabutan ng gabi sa daan at kahit maaga pa ay hindi na ako huminto sa ilog na yon para magpahinga. Diretso uwi na ako sa baryo namin, nakasunod na rin ang baryong yon. Tawagin niyo na lang akong Lilia. Nangyari ito sa akin nung dalaga pa ako at napagdesisyonan namin ng boyfriend ko na mag-camping.
Hindi naman ako nature lover, pero yung boyfriend ko sobra. Sa totoo nga lang, ay kung hindi lang ay halos maglupasay na ang boyfriend ko noon para lang samahan ko siya mag-camping. Ang napili naman niya that time sa forest sa kabilang bayan nila sa probinsya. Bago daw kasi kami magpakasal, ay gusto niya akong i-expose sa lifestyle na meron siya. Kahit na ilang beses ko na rin sinabi sa kanya na mahal ko siya, kahit anumang trip niya sa buhay. Pero dahil sa kakulitan niya, ay napilit niya rin ako. Nung nandoon na kami at nakapag-set up na kami ng tent namin sa hindi ko alam kung saang banda ng forest, basta gitna at wala na akong makitang iba kung hindi ay mga puno lang, nagpaalam ang boyfriend ko sa akin na lalayo muna siya dahil tinatawag daw siya ng kalikasan, na Jebs in short. Sinabihan ko naman siya na huwag masyadong lumayo talaga. Yung sakto lang ba na hindi namin maamoy yung waste product niya. Tatawa-tawa pa siyang umalis noon habang ako naman ay inabala na lang ang sarili ko sa pag-aayos ng mga kung ano pang pwedeng ayusin sa mga gamit namin. Naging kampante naman ako sa camping namin na yon dahil may approval naman sa mga awtoridad. At isa pa, professional camper yung kasama ko. Kaya ano bang pwede kong ma-encounter na problema na hindi masusolusyonan, di ba? Pero gaya nga ng sabi nila, expect the unexpected. Halos 30 minutes na mula nang umalis ang boyfriend ko, ay hindi pa rin ito bumabalik. Kaya doon na kumunot ang noo ko. Isa pa madilim na rin at ramdam ko na at sinisimulan na akong gambalain ng mga kung ano-anong mga iniisip ko na puro negative. Kaya bago pa man ako lamunin ng takot, ay napagdesisyonan ko na lang na hanapin ang boyfriend ko. Habang naglalakad at sinisigaw ang pangalan niya, ay natigilan ako nang bigla na lamang akong makarinig ng iyak ng isang bata. Sanggol. Napakunot ang noo ko noon dahil bakit naman may sanggol sa gitna ng gubat. Dahil sa kuryosidad, ay imbes na hanapin ang boyfriend ko, sinundan ko na lamang ang iyak ng sanggol. Ngunit habang papalapit na ako doon at papalakas ang palahaw ng sanggol, ay napansin ko naman ang paninindig ng balhibo ko at panlalamig ng paligid ko. Hanggang sa may nakita akong isang bagay na nakabalot sa isang puting tela at ganoon na lamang ang gulat ko nang sumilip mula doon ang isang maliit na kamay. Lalapitan ko na sana ito nang may biglang humila sa akin, ang boyfriend ko. Agad niyang tinakpan ng bibig. Nagsisigaw na sana ako dahil nga kailangan naming tulungan ang sanggol. Galit na galit ako sa kanya noon nang makabalik kami sa tent at babalikan na sana ang sanggol. Nang nagulat ako sa sinabi niya, isa raw yung tiyanak. Buti na lang daw at hindi ko nakita ang mukha nito o pinulot man lang dahil siguradong may masamang mangyayari daw sa aming dalawa at isa pa, baka raw hindi kami makalabas ng gubat na yon ng buhay. Nagsimula ang lahat sa dare sa akin ng mga kaibigan ko. Around 17 or 18 years old pa lang kami that time. At isa nga sa mga libangan lang namin doon sa probinsya ay maglaro ng tagu-taguan, habulan at isa na doon ng truth or dare kung wala na talaga kaming choice. Dahil sa akin nga napunta ang bibig ng bote, dare ang sinabi ko. Akala ko nga ay pasasayawin lang nila ako o patatakbuhin. Pero iba ang pinagawa nila sa akin. Pumasok daw ako ng mag-isa sa abandonadong bahay at mag-selfie doon. May mga sabi-sabi raw kasi na kapag nag-selfie ka roon, sa picture ay may kasama ka. Agad akong tumanggi, pero pinilit talaga nila ako. Pampalubag ng loob ko, ay tinanong ko naman sila kung bakit yun ang dare ko. At ang dahilan lang nila ay dahil November naman na daw. Para spooky at leveled up ang challenge namin. Siyempre hindi ako nagpatinag dahil sa natatakot talaga ako. Hanggang sa ang ending, lahat kami ay pumasok sa abandonadong bahay na yon. Napagtanto rin kasi nila na
Kung may mangyaring masama sa akin, ay cargo de konsensya nila ako. Around 6 p.m. kami pumunta sa bahay na yon. Hindi masyadong maaga at hindi rin masyadong gabi dahil hahanapin kami ng mga parents namin. Pagkatapak pa lang namin sa gate, ay agad kaming binati ng malamig na hangin. 6 kami noon at 2 ang aatras na sana. Isa ako doon. Duwag na akong duwag, pero ayoko talaga ng ginagawa namin yun. Ang pinakamatanda namin, si Francis, ang siyang nanguna papasok sa loob. Sumunod naman kaming 5 sa likuran niya nang makitang wala namang masamang nangyari sa kanya pagkatapak niya sa pintuan. Pero nang makumpleto na kami sa loob, ay bigla na lamang kaming may narinig na isang iyak ng bata mula sa 2nd floor. Nga pala, 3 palapag ang abandonadong bahay na yon. Pero 2 floor lang ang pwedeng lakaran dahil sira na ang sahig ng 3rd floor. Walang nakagalaw sa amin nang marinig namin yon. Agad kaming nilingon ni Francis at tinanong kung sino raw ba ang gustong sumama sa kanya para i-check yon. Ni isa sa amin ay walang gustong sumama, kaya siya na lang ang umakyat. Nang hindi na namin makita si Francis, si Cheska na kakambal niya ay agad na lumabas ng bahay para humanap ng matanda. Hindi ko alam kung para ba tulungan kami o para pagalitan. Saktong pagbalik ni Cheska kasama ang caretaker ng bahay ay nakarinig kami ng hiyaw mula sa 2nd floor. Ang unang iyak ng sanggol ay napalitan yun ng namimilipit na sigaw ni Francis. Agad na sumaklolo ang caretaker at sinabihan niya kaming huwag aakyat. Pagbaba niya ulit ay daladala na niya si Francis na duguan ang braso. Nalaman ng mga magulang namin ang nangyari at galit na galit sila. Humingi naman ng paumanhin ng caretaker dahil sa kapabayaan niya at nakalusot kami. Pero sa gitna ng komosyon na yon, ang tumatak talaga sa akin ay ang paulit-ulit na daing ni Francis habang ginagamot siya. Ang kumagat daw sa kanya ay isang tiyanak. Lalaine po ang pangalan ko at meron po kaming naging karanasan sa tiyanak. Nakita po mismo ng mga mata ko, sa maniwala po kayo at sa hindi. 10 years pong naging mag-on ang ate ko at ang boyfriend niya. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan nila. Sa tagal nilang magkarelasyon ay hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Kahit nag-live-in na sila. Tapos nung magbuntis naman si ate sa wakas, pagdating ng 5 months ay nalaglag din ang ipinagbubuntis niya. Doon na nagsimula na para siyang nagkaroon ng depresyon. Lagi siyang umiiyak at nagkukulong sa kwarto. Kaya naisipan nila mama at papa na dalhin muna siya sa probinsya para makalimot, malibang. Malapit na rin kasing magfiesta sa probinsya namin noon. Yung ka-live-in niya, nagpaiwan muna gawa ng trabaho. Susunod na lang daw siya ron. Kasama rin ako ni ate na nagbakasyon doon kasi sina mama at papa aalis din. Babalik rin sila ng Maynila agad. Gawa rin po ng mga trabaho nila. Si ate ko naman, nakalive siya ng 3 months dahil nga sa nangyari sa kanya. Sa probinsya malaki ang bahay namin na minana ni mama kay lola. May malawak ding garden. Pagdating pa lang namin doon ay sa garden agad pumuesto si ate. Tapos doon na siya naglalagi. Minsan kahit gabi na ay nakaupo pa rin siya ron. Nakatulala lang. Sinasamahan ko rin naman siya. Kaso syempre, may mga pagkakataon na iniiwan ko rin siya. May kasama nga pala kami sa bahay na yon. Ang tita kong pinsan ni mama. Pinasamahan kami ni ate nung umalis na sila papa. Napansin ng tita ko na nagsasalita raw si ate nang mag-isa. Nang lapitan niya at tanungin ay sinabi raw ni ate na isang cute na batang lalaki ang kausap niya. Mga 3 taong gulang pa lang daw. Lagi siyang binibisita sa garden, kaya lagi siyang nandoon.
hinihintay niya ang pagbisita ng bata. Natakot ang tita ko. Ang inisip niya ay baka raw multo. Ang ginawa ko naman ay inobserbahan ko si ate. Minatyagan ko siya sa garden. Tama nga si tita. May kinakausap ang ate ko. Mula sa pwesto ko ay hindi ko nakita agad kasi natatakpan ng isang puno at mga halamang katabi. Kaya lumapit pa ako ng konti sa kanya. Sa hitsura ng pakikipag-usap niya ay mukhang ang bata ang kausap niya. Hindi ko pa man nakikita ay ginapangan na ako ng takot. Nang umiba na ako ng pwesto at nakita ko na, muntik na akong himatayin. Napa-sign of the cross ako. Isang madungis at nakakatakot na bata na puro sugat ang katawan. Iyon ang kausap ni ate, pero hindi siya pangkaraniwang bata dahil meron siyang buntot at kakaiba rin ang mukha niya. Nang mapatingin siya sa akin ay biglang nanlisik ang mga mata niya. Kaya napatakbo ako pabalik sa loob ng bahay namin. Tinawag ko si tita. Nang balikan namin si ate ay sa akin pa siya nagalit. Natakot daw ang anak niya sa akin dahil nagsisigaw ako kaya umalis tuloy. Sabi ko hindi nga anak yon, tiyanak yon. Pero ipinilit pa rin niya na anak niya. At hindi naman daw yun madungis at puno ng sugat tulad ng sinasabi ko. Wala rin daw yung buntot. Binalaan pa niya ako na sa susunod daw ay huwag ko siyang pakialaman kung ayaw kong samain sa kanya. Dahil sa nangyari at sa nakita ko ay nagpatawag ng albularyo si tita. Ayon sa albularyo, ang batang kausap ng ate ko ay isang tiyanak. Sadya raw lumalapit ang masasamang elemento sa mga taong alam nilang nababalot ng kapighatian ang puso. Alam ng tiyanak ang kahinaan ng ate ko, kaya sinamantala niya yon at hindi niya ipinakita ang totoo niyang anyo. Sabi ni tita, mabuti na lang daw at hindi sinaktan si ate o sino man sa amin sa bahay. Anang albularyo, hindi pa. Pero kapag nakaramdam ng panganib ang tiyanak, ay hindi raw yon magdadalawang isip na manakit. Kaya hanggat maaga ay kailangang mailayo na namin si ate ron. Sa halip na makarecover, ay lalo pang napasama ang kalagayan ni ate sa pag-uwi namin sa probinsya. Kaya agad siyang sinundo ng live-in partner niya. Si tita naman ay bumalik na sa kanila at ako naman ay sa bahay namin nila mama at papa. Hindi ko makalimutan ang hitsura ng tiyanak na hanggang ngayon po paminsan-minsan ay napapaginipan ko pa rin. Ako si Mia at nangyari ang karanasan kong ito nung one time na napag-isipan namin ng asawa kong si Carlos na mag-road trip. Wala naman kaming eksaktong patutunguhan. Basta ang goal lang namin noon ay mag-unwind at makalayo-layo sa city life. Isang gabi habang nasa daan kami ay bigla na lamang nagkaroon ng problema sa kotse namin. Buti na lang at may signal doon kaya agad na nakatawag ang asawa ko ng tulong. Pero yun nga lang ay medyo matatagalan daw. Naisipan na lang naming dalawa na magpalipas ng oras sa isang playground na malapit lang sa kinatitirikan ng sasakyan namin. Kahit madilim ay napansin kaagad naming dalawa na abandonado yon. Dahil na rin sa mga puno na nakapalibot dito at may kalawang na rin ang mga gamit doon gaya ng slides and monkey bars. Habang nag-iikot kami sa playground na yon, pampalipas oras lang, ay bigla kaming nakarinig ng isang iyak ng bata. Noong una, hindi ko na lang pinansin yon dahil baka guni-guni ko lang. Pero biglang lumakas ang iyak. Doon ay agad ko nang tinignan ng asawa ko para makumpirma kung ako lang ba ang nakakarinig o pati rin siya. It turns out na narinig din pala niya yon. Agad naming sinundan yung iyak ng bata kasi concerned din kaming dalawa doon. Isa pa, soon to be mom na rin ako nung mga time na yon kaya hindi ko rin ma-ignore.
May halong inis pa ako noon habang naglalakad kasi baka may isang walang kwentang ina na naman ang nag-abandona sa anak niya. Naglakad kami ni Carlos at hinanap ang pinanggagalingan noong iyak hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang sirang swing. Ganoon na lang ang gulat namin ng asawa ko nung isang manika ang nasa loob noon imbes na isang bata. Wala na rin kaming narinig na iyak. Aalis na sana kami nang bigla na lamang narinig namin ang langit-ngit ng swing mula sa likuran namin. Nang lingunin namin ng asawa ko yun ay namilog ang mga mata ko. Biglang nag-swing pabalik-balik yun na para bang may nagtutulak. Iba na ang kutob ko noon kaya agad kong hinila na ang asawa ko paalis. Pero bago pa man kami makahakbang palayo ay nakaramdam kami ng isang malamig na hangin na dumaan sa harapan namin. Hindi lang yun hangin, kundi sa tingin ko ay napakabilis lang ng nilalang na yun para mahagilap ng mga normal naming mga mata. Maya-maya ay nakarinig na naman kami ng iyak na pinalitan din kaagad ng nakakahindik na tawa ng isang bata pa rin. Sa pagkakataon na yun ay ang asawa ko na ang humila sa akin paalis sa lugar na yun bago pa man may mangyari sa amin. Luckily, dumating na rin ang tulong na tinawag namin kaya naayos naman na kaagad ang kotse namin. Pero nung naikwento nga namin sa mga yun ang tungkol sa abandonadong playground, agad naman silang nabahala. May nilalang daw talaga na mapaglaro doon kaya nga ay dali-dali raw silang rumisponde sa amin. Yun pala ay huli pa rin sila dahil na-experience na namin ang nakakahindik na karanasan sa playground na yon. Bilang respeto sa isang lugar, dapat ay sundin natin ang kung ano man ang kanilang kultura. May involvement man yan ng ritual. Tawagin niyo na lang akong Sam. Volunteer ako para sa mga kabataan, particularly for their education. Full-time teacher ako. At kung may free time kasama ang mga co-teacher and co-volunteers ko, pumupunta kami sa iba't ibang lugar na kapos sa edukasyon. Namimigay kami ng mga libro, school supplies at nagtuturo din kami. Isa na nga sa napuntahan namin ay ang barangay Pilapil. Medyo weird din ang barangay na yun based on my experience. 3 days, 2 nights ang stay namin doon dahil medyo may kalayuan din. Kaya para hindi ma-accumulate ang pagod namin, napagdesisyonan namin ang ganoong setup. Pagkarating pa lang namin doon ay agad kaming binigyan ng kapitan ng tig-iisang basket na punong-puno ng iba't ibang prutas. Noong una ay akala namin para sa amin yon, kaya may iba na kinain na ang ilan sa mga yon. Nagulat na lang kami, nakasama pala kami sa ritual nila, kung saan mag-aalay kami sa harapan ng gubat na malapit sa kanila. Napansin namin na ang ilan sa mga kababaihan doon, dinala na paalis ang mga basket na nandoon. Pero ang nakakapagtaka lang din ay bulok lang ang mga yon pero walang bawas. Pero dahil sa mga dayo lang kami doon, hindi ko na yun inisip pa ng malalim. Isa pa, nandoon kami para magturo, hindi para gumawa ng dokumentary sa kung ano man ang nangyayari sa barangay na yon. Isa sa mga estudyante ko ang natanong ko sa ginawa naming ritual na yon. Ang sabi niya ay nag-aalay daw sila doon sa gubat para daw hindi sila puntahan ng tiyanak at gambalain dahil may sapat daw itong kinakain. Para sa akin, maraming loophole sa sinabi niyang yun, kagaya ng bakit prutas? Hindi ba dapat gatas? Wala namang masyadong ganap nung unang gabi namin. Pero nung pangalawang gabi, ay doon na ako medyo na high blood sa kasamahan kong isang osisera. Si Helena na isang volunteer din. Nakita ko kasi siyang pumasok sa loob ng gubat ng mag-isa at palinga-linga pa ito. Ayoko rin naman na sumigaw dahil ayokong magising ang mga taga doon.
Sinundan ko na lang si Helena na sana ay hindi ko na ginawa. Nang maabutan ko siya ay nagtalo pa kami dahil ayaw niyang bumalik. Ang sabi niya sa akin ay gusto niyang makita ang sinasabi ng mga taga roon na tiyanak raw. Dahil siguro sa laking Maynila siya ay ganoon na lang ang kanyang naging asta. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ay may bigla kaming narinig na gumalaw sa likuran namin. Ganoon na lang ang pagkabigla namin nang nasa harapan namin ang isang nilalang. Maliit yon, nanlilisik ang mga mata at mayroong matutulis na ngipin. Kawangis noon ang batang nasa edad 2 o 3 taon lang. Kapansin-pansin din sa kanya ang mga mahaba niyang kuko na kung hindi ko pa nahila si Helena ay siguradong nakalmot ito sa pisngi. Tiyanak. Totoo ang tiyanak sa lugar na yon. Hinabol kaming dalawa ni Helena at buti na lamang at hindi lalampa-lampa rin yung kasama ko. Napansin na lang namin na wala na sa likuran namin yung tiyanak nang makalampas na kami sa gubat, partikular sa mga offerings. Hanggang ngayon, sekreto lang namin na Helena ang nangyaring yon dahil kung nalaman yon ng mga taga roon, hindi namin alam kung ano ang gagawin nila sa aming dalawa ni Helena.